Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at welcome po sa ating quiet time. Sumaati nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating pagbubulay-bulay ay basahin natin ang unang Tesalonica chapter 1 verse 2. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina'y kasama kayo sa aming mga dalangin. Sa talatang ito ay narito yung puso ni Pablo na punong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat nakita niya ang kamanghamangang gawa ng Diyos sa mga mananampalataya sa Tesalonica. At gayon din naman, nakita niya ang lakas at punong-punong buhay na isang malakas na iglesia. Sapagkat ang iglesia ay ang tao. At ito ang nakita ni Pablo at punong-puno ng buhay. Kaya siya ay nagpapasalamat sa sitwasyong nakita niya. At yung sinabi na kasama kayo sa aming mga dalangin ay nagpapakita na ang panalangin ni Pablo ay panalangin para sa mga tao at sa iglesia, na napakahalaga sa buhay mananampalataya yung pananalangin para sa ating kapwa. Kaya naman sa talatang ito ay ipinapahayag sa ating lahat ang ministeryo ng pananalangin. Yung panalangin na punong-puno ng pagpapasalamat, na ibig sabihin mga kapatid, sa ating pananalangin ay wag lamang tayong nakatuon doon sa panalangin na puro kahilingan na pansarili. Panalangin na kung saan, Lord, sana po, sana po, sana po. Ang dami nating kahilingan sa Panginoon. Kundi maging bahagi ng ating pananalangin ang buong pusong pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Gayun din naman ang panalangin ng panalangin para sa iba. Ito yung prayer intercession, na nakikita natin ang pangailangan ng ating kapwa. Nakikita natin ang pangailangan ng iba upang maidulog sa ating Panginoon. Dumulog tayo sa Panginoon ng may pagpapasalamat at kagalakan sa ating puso, na sa ating pananalangin, hindi lang natin nakikita yung sobrang pangailangan ng ating kapwa, kundi sa bahaging ito ay magpasalamat tayo sa Panginoon habang idinadalangin natin ang ating kapwa. Bagamat tayo ay nananalangin para sa mga may karamdaman, tayo ay nagagalak sa pag-asang dulot ng pananampalataya, nagagaling ang ating kapwa. Panalangin sa pangailangan ng iba, maging ito man ay sa pamilya, sa bayan, o sa simbahan, pero punong-puno ng kagalakan ang ating puso dahil sa pag-asa at katiyakan na ipinagkakaloob ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Kaya tayo ay mapuno ng inspirasyon, ng kabutihan ng ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon, meron tayong paglilingkod, meron tayong ministeryo na ipinagkatiwala sa atin, na tayo mismo sa ating pananalangin, tayo ay nagiging isang huwaran, tayo ay nagiging catalyst ng pananampalataya sa biyaya ng ating Panginoon, at lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang mga pangako na may pag-ibig, pag-asa at kapayapaan, na tayo ay magtatagumpay sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating pananalangin at naaalala natin ang ating kapwa sa ating mga panalangin, tayo ay mapuspos ng pananampalataya, buong buo ang pag-asa at nagkakaroon ng inspirasyon ng pag-ibig ng ating Panginoon. Na lagi tayo magpasalamat sa ating pananalangin at lagi nating maging inspirasyon ang iba, mamotivate tayong manalangin dahil alam natin na may kailangan tayong ipanalangin. Kaya sa diwang ito mga kapatid, ang bahagi ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagpapadama ng
pag-ibig sa ating kapwa, ay ma-encourage tayo na gawin ang panawagan ng Diyos sa atin na manalangin, magpasalamat, at ito ay isang panawagan sa atin na kung saan kung tayo ay magpapatuloy sa pananalangin, hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa pangailangan ng iglesia, ng bayan, ng tahanan, tayo ay magdudulot ng isang makapangyarihang patotoo ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Kaya mga kapatid, lagi tayong magpasalamat at alalahanin ang ating kapwa sa ating mga panalangin. Ito ang ministeryong ipinagkakatiwala sa atin. Kaya sa oras na ito, let us declare kung sino man ang ating kasama, sino man ang ating kausap, let us declare sa kanyang buhay, ako ay nagpapasalamat tuwing kasama ka sa aking mga panalangin. Lagi akong magpapasalamat sa Panginoon sa tuwing maalala ko kayo sa aking mga panalangin. Tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, naririto po kami at nagpapasalamat sa mabiyayang salita mula sa Biblia na aming binasa at pinagbulay-bulaya. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mananampalataya at lahat ng inyong mga tagasunod na magkaroon ng ministeryo ng pananalangin na nagiging matibay na patotoo sa aming kapwa. Napatatagin niyo po ang pananampalataya ng inyong mga anak at hindi po sila ma-discourage. We also pray for those who are sick, Panginoon, na nawa maranasan nila ang kagalingan, kalakasan, pagpapanumbalik ng normal na pangatawan sa inyong biyaya at sa inyong provision. Na nawa, O Diyos, pagalingin sila sa oras na ito, ibangon sila mula sa banig ng karamdaman at manumbalik yung lakas upang makapaglingkod sa inyong ubasan. At gayon din, Panginoon, ang kalalagayan ng aming bansa, ng bayan, ng bawat barangay, maging ng buong mundo. Lalo po ngayon, Panginoon, na iba't ibang hamon ang nararanasan ng aming lipunan na may giyera, may iba't ibang sitwasyon na minsan napapatanong kami, ano po ba ang dulo nito? Panginoon, manahan sa aming puso ang pag-asa na nagmumula sa inyo. Sa inyong kapangyarihan ay magkakaroon ng himala. May himala sa inyong biyaya, sa inyong kapangyarihan. At gayon din ang bawat tahanan, pagpalain niyo po ng pag-ibig, bigkisin po ang bawat tahanan ng inyong pag-ibig, ng inyong biyaya, at nawa, lagi nilang tanggapin ang pagpapala ng pangangailangan, pagpapala na tugon sa kanilang mga panalangin, pagpapala sa kanilang mga hapag, at nawa, O Diyos, laging magtiwala sa inyong kabutihan at kapangyarihan. Panginoon, dinadalangin po namin ang mga kababayan namin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ingatan niyo po sila at ilayo sa anumang kapahamakan. Magpalain ng kanilang buhay at nawa sa anumang sitwasyon ay maging matatag sila dahil sa pananampalataya nila sa inyo. We also pray for those who are seeking for a job. Yung mga naghahanap ng trabaho, sila na mga may hanap buhay, sila na mga naghahanap buhay, sila na may mga tinatangkilik na kabuhayan. Panginoon, nawa ay maranasan nilang palagi yung pagtugon sa kanilang panalangin at pasaganain ang mga hanap buhay at pangkabuhayan ng inyong mga anak. Gayon din, O Diyos, dalangin po namin na lahat kami ay maging mabuting katiwala sa pagkakaloob para sa inyong kalwalhatian, sapagkat lahat ng biyaya ay mula sa inyo. Lahat, O Diyos, ng kahilingan ng puso ng inyong mga anak, anuman ang kanilang kahilingan sa oras na ito, ay ipagkaloob niyo po nawa ayon sa inyong kalooban. Huwag po ninyo kaming iiwan ni pababayaan man. Maraming salamat, Panginoon. Pasaganain at nawa, O Diyos, laging magtagumpay ka sa bawat tahanan, simbahan,
sa aming lipunan at sa aming personal na buhay. Purihin ka, O Diyos, at ito ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Magalak tuwing maalala natin ang ating kapwa sa ating mga panalangin. God bless everyone.